So, yung app na nahanap ko po is called Explore Learning Gizmo. Wait. Back ko muna po from the start. Okay, ganito po siya. So, first, wait lang. So, first, okay, dito tayo sa main menu. So, dito sa Gizmos, meron siyang 500 online simulations, virtual labs, and interactive cases for not just science but also sa math. So, dito, pwede natin i-search yung pwede natin i-search dito yung want natin na maging topic. Like for example, try natin sa space. Ay, hindi. Ano na lang. Plants. Try natin yung plants. So, pipili lang tayo dito ng different simulations or games. Like, example, dito sa flower pollination. Press lang natin yung launch gizmo. Okay, wait lang natin. Mag-appear. Okay, yan. Okay, full muna natin para makita ng maayos. Okay. Pag makikita natin dito, meron siyang dalawang pagpipilian, which is the self-pollination or cross-pollination. Dito muna tayo sa self-pollination. Use your mouse to move some pollen grains from one of the anthers to the stigma. Ito. Dito na to. Lipat natin dito. Okay. Ulit tayo. Sa cross-pollination naman. Ganito yung mangyayari sa kanya. Okay, cross-pollination. Use your mouse to move some pollen grains from an anther on the left flower to the stigma of the right flower. Okay. Pollen, lipat natin sa stigma nitong isang flower. Okay. Yan. Hindi ko siya masyadong na-explain ng maayos Lipat tayo ng ibang gizmo. Pakat na lang po nun. Pwede tayong mamili ng iba. Ano bang mamili? Germination naman. Germination. Like kanina. Ito. Ay, time's up na din siya. Pag naka-sign in po pala kayo dito sa application na to, hindi na nagpa 5-minute preview. Hindi po kasi ako naka-sign in, kaya may 5-minute preview lang siya per gizmo. Ito. Try natin to. So dito, ma-observe nila yung germination ng seeds. Pwede rin nilang i-customize yung environment. Like for example, babaan natin yung water. Water drops per hour. And, taasan natin ng 100 yung light. And yung temperature, ganun din. Tignan natin kung anong mangyayari sa kanya. So, okay, yan. Dito, the simulation is not running initial. Wait lang. Okay. Dito, play niya lang. So, simulation is running. Type seed A, number of seeds. Yan. As you can see here, kukonti lang yung nag-sprout na seeds. Ngayon, kung uulitin natin siya and i-compare natin. Okay, dito. Ulitin natin. Yan. Kung uulitin natin and ilalagay natin siya sa, sabihin na natin, proper na environment. 50 and yung light is 48 and saktuhan lang natin yung temperature. Tignan natin kung magiging difference niya. Okay, play natin. Ano? Oh, yeah. Okay na. Now, as you can see, pwede natin gamitin yung differentiation between yung kaninang sinimulate natin na may different na
water drops per hours, yung light and temperature, pwede natin silang ipag-compare. nakaulang. And yung, nandun na yung simulation, nandun na yung magiging interactive na yung simulation nila ng imbes na ano lang sila, matagalan yung pag-observe nila sa mismong halaman, yung totoong halaman. Mas better yung mas mabilis natin makukuha yung nito sa ibang ano. Yan, greenhouse effect, seed germination, environmental new life forms. Wait, try nga na. Yan. Ayan. Noy. New life form. In this situation, you can the light, water, and temperature of an environment 100 new life forms are living. Okay. Dagdagan natin. Observe natin. Yung water, babaan natin. Okay. Then, 8. Ako lang lang, saan ito magaya? Babaan naman natin. Ayan na, nagbago na siya. Mas dumadami na yung thick alien sa pwede nyo rin makita yung chart between na alien. Pwede rin graph. Pira lang yan. Okay. Para Sausawan. para mas okay, yun po. Osmosis, meron din. Earth and life science, meron din. Anything you want, basta branches po nandito. That's So, ito po yung sa akin naman, yung periodic table quiz. Simple lang po ito. Pwede natin tong gamitan for grouping sa mga bata para ma-practice yung nila about sa periodic table. Pwede po natin itong gamitan para yung nakalagay doon sa periodic table and paano siya naka-work. So, start na natin. So, the first one na game na pwedeng pagpilian ng mga student is yung find the elements. So, dito sa find the elements, pwede mo, same lang naman sa tatlong categories, yung name and atomic number. So, select. And tapos, meron siya ditong duration kung ilan na elements yung pwede mong hulaan. Pwede mo siyang custom or randomly. Pwedeng yung minimum natin is 10 elements, 15 or more than. Yan, 26 elements. So, 34 elements. So, doon lang tayo sa 10 elements. Okay. So, ito na po yun. Meron tayo ditong timer and makikita din po natin dito sa upper left yung correct score and wrong score. Pwede siyang gamitin dito as paunahan yung mga student para ma-practice yung speed of memorization nila sa periodic table. So, sa lithium, saan nakalagay yung lithium? So, kahit ako hindi ko din po familiarize yung periodic table. So, mag-guess na lang tayo. So, halimbawa, ilagay natin yung lithium dito sa upper left, yung number 3.
So, tama yung sagot natin. Meron na tayong puntos. So, ganun lang po siya. So, next naman, ibaback natin siya. Back natin. Next naman natin na category is yung multiple choice. So, dito sa multiple choice, makikita mo din dito yung gigas din natin if at periodic name or yung atomic number. So, select din natin, save lang natin yung 10 elements natin. Okay, start na natin. So, sa lithium, same lang din. Pero, ang pinagkaiba, huhulaan mo, wala siya sa model ng periodic table. Huhulaan mo lang siya kung anong number. So, lithium, kagaya lang kanina, atomic number 3 siya. So, ganun lang. So, order na naman, lilipat-lipat. Pwede din siya ditong mag-range kung ilang guesses pa yung gusto mo. Kung 5, kung more than, kayong bahala. So, doon na tayo sa last category natin. Sa text input. So, sa text input, ang gagawin natin dito, so, 10 elements din. Ang gagamitin naman natin dito is, nakikita niyo sa upper side, yung lithium. So, dito, i-input niyo lang yung atomic number, halimbawa, 3. So, yung atomic number. So, andun na siya sa correct answer. So, that's all for simple game lang. Ayan. Pwede siyang gamitin as grouping. Pwede naman siya gamitin as So, yung third up po na game base is ito po yung science experiment. Science experiment. Yan. Sana tulong pilian do the experiment be an chemist make compounds kunarade do experiment. San we try kita how to generate electricity from potato. May okay. So yan, makikita kung ano yung mga materials na gagamitin. May guide naman siya. Ewan ko lang kung naririnig. Tapos yan, kunin daw yung knife. Tapos lagyan ng butas sa gitna. Nilagay daw yung dalawang magnet sa amin. Potato. Lagay daw yung copper wire dito. Ayan. Yes. At ilagay na natin yung bulbs. Tada! Ayan na, nagilaw siya. Ayan. Naulit ulit. Yun. Hindi mauna sa extra.
Try naman natin nung ano. Ito. Animation. Ito yung kagaya nung ano, nung example ni sir. Yung try yung mga elements na ginamit niya. Ito air is equal to pressure. Air window. Ganun. And then, compound. Add ulit.